85 registered. Inimbitahan po ako ni San dito para alamin po yung kalagayan po. Kali yung committee ko po in housing and land use. Kaya sa lupa po. Kaya sabi ko po sa kanya, bago po tayo mag-start, dapat po makuha mo natin yung perimeter. Mag-perimeter muna po tayo. Saka po isusulat po natin. Pag nakuha na po natin yung perimeter, saka po natin isusulat natin kung sino po yung mga nasa loob po ng perimeter. Opo, nasa loob po ng perimeter. Kung sino po yung nakatayong bahay. Yung po ang kailangan natin. Kasi po, nakaraang Martes, meron akong committee hearing, nakausap po yung isang mataas po ng DNR. Tinanong niya kung ano po yung purpose ng lupa. Ako, mga nakatayo doon, mga samahan ng mangingisda, nandun na sila nakatiring. Ano po, tapos po at the same time po, ang sabi sa akin noong kasama niya, nasukat na daw po nila ito dati. Kaya malamang po magpupunta ako sa DNR, tatanungin ko kung yung status ng lupa. Yung muna po ang isa po ngayon, yung muna po kaya tinatanong ko kayo isa dito kung sino po yung sumukat, makuha po natin yung perimeter. Sa katotohanan naman po, siyempre po wala naman po taong nakatiring sa isang lupa. May papelma yun na wala na pangarap ko din mapunta sa kanya yung lupa. Kaya lang po, dapat po natin daanan sa proseso. Para pong lupa po yan, yung timberland. Kayo at tirikan mo basta ng tirikan, hindi ka po magkakaroon ng papel. Kailangan po i-reclass pa siya, papunta po sa AND, Eliminable and Disposable Land. Doon pa lang po mag-i-start para mapunta po sa magkapapel ka po sa lupa. Parang ganoon din po yan dito. Kaya lang po, ang sinasabi ko nga po, dapat po, meron po tayong positioning. Number 1 po priority po ng gobyerno, pagkaganyan po, at meron din po umaangkin, kailangan po talaga may nakaposisyon. At saka kailangan po, pinapakita po natin yung development po ng lupa. Hindi po po nakatiwang na po sa dyan, nakaganyan na lang. Kailangan po yung development po. Maayos po natin siya. Andito naman po ako para tumulong po sa inyo. Kaya po binabaan ko po kayo rito dahil gusto ko rin naman po kayong tulungan dahil alam ko naman po nang hinahangad po ninyo. Ay, matitiringan. Siyempre po, sino pa naman gusto mangingisda na andyan yung bangka mo tapos po ka sa bundok ko. Diba? Saan na pang tag-ulan? Nakapabubunta, mababang ka pa rito pag malakas na yung hangin. Diba? Kung kayo mag-alala, taga-tabing dagat din po ako dati. Kaya alam mo, President. Napunta lang pa sa akin itong committee na to. Kaya lahat po, nung kausap ko po si Insan dito, sabi ko sa kanya, kung ano po yung pwedeng gawin. Tinanong ko siya kung meron na po bang resolution yung sangguniang barangay. Lahat po kasi magsisimula po sa barangay. Hindi po kaagad po sa amin. Barangay muna po, tapos barangay po ang magpapatunay na kayo po ay nandito yung samahan, active yung samahan. Yan po lamang po ang kagandahan na yung samahan po ninyo ay recognize, registrado, coordinate sa munisipyo. Accredited po kayo. Ano po yung kagandahan po. At sabi ko nga po, ang sangguniang bayan sa pangunguna po ng ating mahal na mayor, hiling naman po tumulong para po sa inyo. Basta po, natandaan lang po natin lagi yung pong pagkakaisa po natin. Huwag po tayong makikinig kung kani-kanino. Siyempre po, pinaglalaban yan. Pag may nakarinig na iba, hindi naman bigay sa inyo yan, puro ganun lang ang gobyerno. Huwag po, isa lang po dapat ang paninindigan natin sa buhay. Sama-sama po kayo, pinaglalaban po natin yung karapatan ninyo, wilong may nisa. Dahil matagal naman na po kayo nandito. Ilang taon na po ba kayo nandito? Yun po. Yun po yung isa. Yun po yung isa. Kaya ko po naitanong. Isa po yun sa pagbabasihan po ng gobyerno. Kung ilang taon na po kayong nandito.
Ibig kapag gano'n po, pag nagpagawa po kayo ng certification of occupancy sa barangay, maaari po sana mahiling po ninyo na yung kung gaano kayo katagal nag-start na lahat dito, mailagay sana po ng barangay. Isa po yung sa pagpapasihan pag pinag-aralan po at inilaban po natin. Yung portion list naman po, malinaw naman po yan. Kaya sinasabi yung portion list, hinihirap lamang po natin sa gobyerno yung lupa. Pag may national project na po yung gobyerno, saka po aalis po, inuupahan lang po. Pero ang gobyerno naman po natin, sa tingin ko naman po, hindi naman po papayag na basta-basta na lang po kayo maalis. Ibibigay pa rin po sa inyo ang karapatan po ninyo. Dito nga po, walang bagay at buhay po na hindi ginusto. Gawin po natin. Ano po? Kaya makikinig lamang po ko sa usapin ninyo, yun lamang po ang hinihintay ko muna kayo ganito. Kung makakuha po siya ng resolusyon, galing po sa barangay na kayo po ay nire-recognize. At saka po yung perimeter, yun lamang po yung hinihintay ko. Yun lamang po at magandang hapon po. Salamat. Okay, maraming salamat Konse. Ayan po, si Konse Egay lang po sa lahat ng sa official po na lahat ng meeting na sa Federation. Siya lang po nakikita namin aktibo na tumutulong sa mangingisda at hindi mangingisda at sasaka sa po ang sumusuporta. Hindi tayo nagkamali na sa inilagay sa kung saan ba para kakampi natin sa tamang paraan. Palakpak po tayo kay Konse Egay. Okay. Yan po yung Konse. Nagsulat na kami sa barangay kay Cap Marvin na hihingi ng resolution na ginawa nila na approval. Hanggang ngayon wala pa silang binibigay. Sabi naman ni Kagad Valera nagpasasang ng resolution. Ito ginawa naman ni Chairman nagpapareceive ako para may pinangawagan tama. Tama yung isang move natin na sinasabi ni Konse na may resolution ng barangay na in-analyze po tayo ng barangay na itong area natin. Pangalawa po, sa Kapitan, magbibigay siya ng certificate of occupancy sa lahat ng mga naibahay dito kung buo yung bahay, hindi skeleton. Yun po ang pagkilinaw ko Pag skeleton, hindi natin bibigyan ng usapan ng Kapitan. Buo siya, bibigyan ng certificate of occupancy para yung pinanghawakan natin dokumento ba Konse, yun para pinanghawakan natin. Kasi tayo nung lumapit na pinanghawakan na sino-certified ng ating tulong barangay na itong area yung isa yun. Tama ko Konse ba yun? Ikaw nakatira dito. Okay po. Yun po. Chairman Rudy, ang balita kasi naging sekretary ng barangay ko. Sige, magandang hapon po sa ating butihing konsehal na kasama natin ngayon hapon. Kagawad Egay. Alam niyo po yung mga sinabi kanina ni Konse Egay, nagpalakas ng loob ko. Kasi mayroon po tayong mga inumpisang mga sulat na ipinarisip na sa ating mga iba't ibang mga sangay. At mayroon po akong inilady ulit na letter na kung sakali man magpatuloy si Trio para ipagpatuloy yung pag-a-apply niya. Mayroon po akong mga letter na prinap na sinasabi doon na ang ating lupang ginagamit, marahan ng ating mga bangka ay dekada o 3 dekada na ating ginagawa. At dahil doon sa ating pagiging tradisyonal na gamit nitong ating barahan, may batas pong nag-aalaga sa atin doon, yung Section 108 ng dating batas na Republic Act 8550 na ang ibig sabihin, mayroon tayong preferential right bilang mga maliliit na mangingisdang gamitin yung ating tabing dagat. Dahil nung hindi pa gumagana yung 8550, dati na po natin ginagamit ang lugar. So, pinalakas yung ating karapatan nung nagkaroon ng batas pangisdaan. So, nakaready po yung letter natin ngayon. Kung sakali, yun ang magiging gamit nating protesta para humingi ng tulong sa ating local government unit para patuloy nating gamitin itong lugar. Na yung expansion na gagawin nila, kung nakikita natin hindi naman talagang ganun ka-urgent para sa kanila ang paggamit dahil tignan nyo, napaka-minimal na mga barkong ginagawa nila. So siguro mas papaboran yung 80 pamilyang gumamit na nito noong sa simula pa at talagang gusto nating mabuhay tayo ditong yung bang mas gusto nating tumanda sa ganitong sistema ng buhay yung bang ang sarap na buhay na bukas
pupunta ka sa maglalambat, then babalik ka. Bagamat mayroon kang iba pang mga ginagamit na panghanap buhay, pero ito na yung traditional na mas marami po ang kinagis na natin. So ito na kumbaga yung ating pinakapahingahan eh. So sabi ko nga, sa tulong ng ating konsehal, yung mga letter na pinipprepare natin na makikita nila sigurong mas pag nagkaroon ng talakayan sa Sangguniang Bayan, siguro mas gugustuhin nilang paboran yung ating mga ginagawa. Kasi maski na sila sa lahat ng panahong nagsisimula silang manungkulan sa ating bayan, kapag naghahanap sila ng ating tulong, dito sila pumupunta, dito nila tayo minimit. So ang siguro katibayan natin, yung mga nakapag-ipon ng mga lumang pictures, i-print nyo lang po ng i-print yun. Ano kasi, nag-search po ako, isang napakalaking ebidensya na yung mga lumang pictures makakatulong para sabihin, mas una tayo kaysa sa Sisriyo. Yun lang po muna.